Para naman sa mga balita sa labas ng bansa, former US envoy binalaan ang North Korea sa pagmamatigas nito hinggil sa paglulunsad ng missile na huwag asahan ang pagkakaroon ng strategic patience mula kay US President-elect Donald Trump at smartphone application na makakatulong upang matukoy ang cervical cancer ginagamit na sa Tanzania. Si Trixie Jaafar sa detalye. Nagbabala ang former senior diplomat sa ilalim ng pamamahala ng dating US President George W. Bush na maaaring mabilis at unilateral ang pag-aproba ng preemptive military strike laban sa North Korea upang masugpo ang standing intercontinental ballistic missile nito na armado ng nuclear warhead. Ayon kay Ambassador Christopher Hill, kinakailangang maintindihan ng North Korea ang pamamalakad ng bagong namamahala sa Washington. Dagdag pa niya ang pagnanais ni President-elect na magkaroon ng aksyon laban sa panganib na dala ng North Korea. Sinabi naman ng Foreign Minister ng Australia na si Gareth Evans na nakababahalang isipin kung pabigla-bigla ang mga magiging hakbang ni Trump laban sa pagka-agresibo ng North Korea at di umanulingid sa kaalaman nito na maituturing na isang suicide ang nuclear attack sa US at maaari umanong magdulot pa ng mas matinding problema sa mga kalapit bansa. Nangako naman si Trump sa patuloy na pagbibigay tulong ng US sa South Korea. Tinatayang 2 nuclear tests at numerous missile launches ang naisagawa ng North Korea ngayong taon. Naniniwala ang mga eksperto na 5 taon mula ngayon, may kakayahan na ang North Korea na mag-launch ng long-range intercontinental missile na armado ng miniaturized nuclear warhead. Samantala, isang bagong smartphone application ang na-develop sa Tanzania. Kilala rin ito sa tawag na cervical. Ang naturang application ay may kakayahang i-screen ang sakit na cervical cancer ng mga kababaihan. When I take the image, I can zoom it and see it in a good view instead of going direct to the cervix and you can just see on the cervix. But when you take the image, you can zoom in and see if there's any lesion. Malaking bagay din ito para sa mga health worker na walang kakayahang i-diagnose ang sakit. Ito'y dahil gamit lamang ang cervical app, maaari na silang magpadala ng imahe sa mga bansang bihasa sa naturang sakit at upang agad na rin nila itong mapag-aralan. Umaasa naman ang mga bumuo ng naturang application na makatutulong ito upang mabawasan ang kaso ng mga nagkakaroon ng cervical cancer. Tinatayang nasa 250 milyong mga kababaihan sa buong mundo ang nadadiagnose na mayroong cervical cancer kada taon. Para sa PTV News, Trixie Jaafar.